Hi everyone! Isang mag-asawa ang bumili ng Honda Civic 2002 model dito kay Boy AC Garage. Ilang oras pa lang nung ito ay kanilang bilin ay tumirik nga ito at katakot-takot na sira na ang kanilang ipinagawa. In this video ay pakinggan natin ang sama ng loob nitong mga bumili kay Boy AC Garage at panoorin nyo ito upang hindi kayo mabiktima ni Boy AC Garage. Panoorin natin ang video na ito. Tayo. Kakatapos lang natin mag-live eh. Ang problema ngayon, galing na naman kay AC, boss. AC, ano bang problema mo? Diba? Scammer ka na yata eh. Idol pa naman kita dati, ngayon hindi na. Saan galing pa kay AC? Hindi. Hindi. Ito. Utang ka na, grabe naman to. Alas kami daming problema. Yan, pati itong mga wiper, mga pintana, sira yan lahat. Oh? Transmission, sira. Pero ipapatransfer nyo sana, kaya lang ibili na kayo. Ayaw na pag-coordinate sa inyo. Hindi pa rin namin ngayon napapayos yung transmission kasi sobrang mahal niya. Boy AC, solusyonan mo na to, gumawa ka na ng paraan. Parang yun ang parang. Hindi ka makukulong, masisira ka habang buhay. Maniwala ka sa akin. Hindi namin mailalabas kasi ayaw na makipag-cooperate. Ayaw na mag-cooperate. Ibig sabihin, tarantado talaga yan. Yung papel, okay naman yung papel. Talaga? Scammer, no? Sino nakuha niyo pag registro? Ang issue lang daw preno. Preno? Oo. Tangin na preno, ba't dito? Ang sabi niya sa amin kasi, ang sira lang mga pintana, yung mga mild issue lang. Tapos nagulat kami, ang dami na parang sira, as in lahat sira. Ang okay lang sa kanya, makina lang. Sira ulo din siya eh. Kaya tawad nyo? Kano ma'am? 130 plus yan eh. Mabog naman, takay punan. Pero ang pagpapagawa namin sa isang daan mahigit na. Anong sabi nung sa LTO? Yun, kailangan niya makipag-cooperate kung sino yung seller. Eh kaso pinilak na ako. Sinak ba? Binessage ko kasi, since so, sabay na. Bublock ka pala ha? Tapos sasabihin niya, ano daw yun, yung, hindi niya FB yun. Eh FB niya yun eh, 1 million followers. Simple yun. Hindi, napalitan na nila madam yan eh. Sa amin na to eh. Ito pa lang, magkano na gastos namin. Yung case pa lang, 7 na. Eh plus yung ilaw, 3.5. Kasi ilaw pundi. Paano may lalabas ng gabi yan? Parang ano, nagamit namin siya 2 days, lumabas na lahat ng sira. Tapos bawat paggawa, kinabukasan, may sira na naman. May panibag, yung kunyari, eto, nagawa na tong isang part na to. Kinabukasan, ibang part naman yung masira. Kaya sabi ko, parang kang bumili lang ng Tomica. Kinabukasan, sira na. Tomica na laruan. Hirap pang kumento, pero nag-kumento na ako eh, salbahe. Scammer yun. Lahat paso. Yung rehistro, paso. Bakit lang eh. Buti na lang, hindi kami bumili naman. Hindi na nga namin nahabol yung sira. Eh, kahit yung mas Hindi na sana. Nabitsyon lang ito lang ano eh. Nabitsyon lang ito yung manuga ko, kaya kinuha namin. kahit yung sa change name na lang, makapagtulungan kahit hindi na yung sira. Eh. Kasi laki na rin naman na gasos namin. Alam din naman namin, hindi niya babayaran. Saka nag-iisa yan. Walang ibang doon. Ganyan. Saka diba, hindi naman porkit second hand. Eh talagang hindi mo lang magagamit. Eh sana pumili ka na ng laruan. Ang alam kasi sa second hand, kahit pa paano, umaandar. Diba? Ang sira dapat na mga mahal na. Hindi aabot ka na ng 200 plus di pa gawa. Pera kasi. 200 ma'am? Nang naiwi sa bahay, naglabas ng tira. Alam mo, binili namin siya ngayon. Kung asan eh, wala na, hindi na Nabasa na, tira niya. Pinapalitan pa namin ng battery. Sabi pag-area. Biktima ka pala ng ano. Tapos pinaano pa namin yung spark plug. Kasi sira din pala yung spark plug. Hindi rin sinabi sa amin yun. Nung pina-PMS namin, ang laki pala, sobrang dami na pala nasira. Eh, Tawad, magkano tawad mo boss? Magkano tawad niyo? sabi nga sa amin nung ibalik na lang. Nakipunan ba? Sabi nga, ibalik na lang. Ano issue is yung ano daw boss? Ano daw issue na to ma'am? Nung Ano masabi, isa-isa sa dami. Baka buti tayo tanghali, boss. Ay, hapon. Sa dami. Kaya na lang ka mag-press. Total, lahat naman ang galing doon. Kayo naman ang nagsasalba. Oy! Huwag na lang ng paraan.
Kaya nga eh. Kaya kami nandito ngayon kasi kaya mo solusyonan lahat yan. O, dapat ano naman, after sales naman talaga. Eh, yung pinsan ko nga eh, galit na galit. Sabi nila namin kasi na, hindi siya yung sabihin ng simpleng sira lang eh. Oo. Ang dami niya na daw nagawang second hand, pero yung mga mild issue lang. Pero ito grabe, para kang bumili ng brand new sa sira. May stress na si madam. Stress talaga. Sa papel, may problema pa. Problema, sasakyan, problema. Narinig natin yung nakakawang sinapit nung mag-asawang bumili nitong Honda Civic 2002 model kay Boy AC Garage. Sa lahat ng naggastos nila ay para na silang bumili ng magandang model na second-hand car galing sa kasa. Kung napakinggan nyo yung sinabi ng ginang ay pati pala sa papeles ng sasakyan ay sobrang hirap kausap nitong si Boy AC Garage. Dahil kahit yung papeles na lang na aayusin ay hindi nakikipagtulungan itong si Boy AC Garage at binalak na yung bumili nung Honda Civic 2002 model na ito. Hindi lang pala sa kotse mandurugas itong si Boy AC Garage, pati pala sa papeles. Kasi malamang ay baka hingan pa ng buyer itong si Boy AC Garage dahil paso pala ang rehistro ng mga kotse na binibenta ni Boy AC Garage. Kawawa naman yung mga nakabili dito kay Boy AC Garage na hindi tumitingin sa papeles dahil ang trabaho pala nitong si Boy AC Garage ay magbenta din pala ng mga kotse na may pasong rehistro. Para sa akin, ang pinakamalaking pagkakamali ng buyer ay yung nagtiwala sila kay Boy AC Garage. Yung mga vlog kasi ni Boy AC Garage ay parang nakakaengganyo na kesyo sasabihin niya na sariwa, malamig ang aircon at sasakyan na lang. Ngayon, base dun sa mga pumunta kay Boy AC Garage na may dalang mekaniko ay hindi daw kinakausap ng maayos ni Boy AC Garage kapag may dalang mekaniko. Ito ay dahil mabibisto yung malalang sira sa buong sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage. Kumbaga, isang harap-harapang panloloko or scam itong business ni Boy AC Garage. Hindi naman lahat ng buy and sell ay katulad ni Boy AC Garage. Nagkataon lang talaga ng trabaho nitong si Boy AC Garage ay ibenta ang sirang sasakyan gamit ang matamis niyang salita. Aminin ko na ang lakas talaga ng karisma ni Boy AC Garage. Yung tipong may kakayanan siyang i-market yung mga binibenta niyang kotse gamit ng mapanlinlang at madaya niyang pananalita. Pero bakit nga ba hindi pinapahayos muna ni Boy AC Garage ang mga sasakyan na binibenta niya kahit may mekaniko siya? Ito ay dahil sa pagiging gahaman at ayaw maglabas ni Boy AC Garage ng pera na galing sa bulsa niya. Kumbaga ay yung kikitaing pera lang ang mahalaga dito kay Boy AC Garage. Wala siyang pakialam sa kung anumang sira ng sasakyan na binibenta niya dahil ang mahalaga lang sa kanya ay yung kikitain niya sa mga naloko niyang buyer. Kung narinig niyo kanina ay ibinalak na itong ginang ni Boy AC Garage. Gustong kausapin ng ginang si Boy AC Garage upang makipagtulungan na i-transfer ang title sa buyer pero ayaw makipagtulungan ni Boy AC Garage. Kumbaga ay the moment na ilabas mo yung sasakyan galing kay Boy AC Garage ay ikaw nang bahala sa titulo ng sasakyan kahit kailangan pa ni Boy AC Garage ng tulong niya or yung pakikipag-cooperate upang mai-transfer ito dun sa bumili. Lahat naman tayo ay nangangarap na isang magandang buhay. Pero hindi ito ang dahilan upang lokohin natin ang ating mga kababayan na nangangarap na isang maayos na sasakyan. Paano mo kaya naatim na ang kasikatang iyong tinatamasa ay galing sa panluloko at panlalamang ng iba? Hindi ba mas maluwag sa pakiramdam na mas nakilala tayo dahil sa malinis nating hangarin na bigyang ng maayos na sasakyan ang sa garahe mo ay napapadaan? That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.